Engaging in sports is truly beneficial in order for us to stay fit at para mapabot ang ating physical and mental well-being sa mga nakakabata o mas nakakatanda man. Ngayong araw, alamin natin ang kwento sa patuloy na pagtakbo ng oldest Pinay ultramarathoner. Makakasama ko si Mami Rosalinda Pendon Ogsimer. Good morning, Mami Rosalinda. Good morning. At maraming salamat po for allowing this interview. Pero sinabi ko kanina, ultramarathoner. Para sa mga hindi nakakaalam, ano ba ang ultramarathoner? Ang ultramarathoner, lagpas na sa 42 kilometers. Pag sumagpas na doon, yun na yung 50. O higit pa. Nag-start ako, 65 years old na ako. Pinilit lang ako ng anak kong panganay na sumama sa kanila kasi yung pamilya niya, tumatakbo sila talaga. Tapos ako, sabi niya, Mama, wala kang exercise, sumama ka sa amin. Sabi ko, ayoko, hindi ako pwedeng ganyan na takbo-takbo, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, hindi Mama, sama ka sa amin. Pilit siya ng pilit. Hanggang sa napauo na ako. Sumama ako sa kanila, pero lang muna, lakad-lakad lang, tapos dadagdagan mo ang bilis, tapos naman, pag takbo-takbo, konti-konti, hindi dapat biglain ang pag nag-i-start ka pa lang. Lalo na ako, may edad na ako, 65 na ako sumali sa kanila. Yun ang naging umpisa. Tapos noon, siguro after a month, niyaya na niya ako sumali sa event. 5 kilometers kaagad ang niregister niya para sa akin. Subukan. Nung natapos na yung takbo pag uwi namin, ang buong katawan ko masakit na masakit. Halos hindi na ako makagalaw. Tapos ayaw ako painumin ng gamot para ma-relieve. Sabi niya hindi. Tapos sabi niya, sa isang linggo uli, mag-recovery run. Sabi ko, ayoko na, hindi ko na kaya, ayaw ko na talaga sumama. Hindi pwedeng hindi ka sumama sa kanila, pilit ng pilit eh. Bago nahilig si Mami Rosalinda sa pagtakbo ay nakatuon lang ang kanyang atensyon sa trabaho. Wala akong sports talaga. Nag-o-office ako dati. Okay. Yun ang ko. Pero wala talagang exercise, kahit na wala. Pag nagyaya nga ang mister ko noon, mag-jogging daw kami sa cultural. Kasi malapit kami noon sa cultural, sa Pasay lang kami. Sabi ko, ayoko. Kaya ayaw ko. Ayaw ko magsuot ng rubber shoes. Ayaw ko magsuot ng jogging pants. Yun ang ayaw ko. Kasi tingin ko sa sarili ko, hindi bagay sa akin magsuot ng gano'n. Okay naman, na hanggang sa nasanay na rin. Every Sunday, lahat kami sama-sama. Pati yung mister ko, kahit yung mister ko, hindi pwedeng tumakbo dahil na-opera siya. Kasama ng mga apo. Hindi madali ang gumising na maaga at mag-train, pero para kay Mami Rosalinda, ito ang kanyang motivation. Dahil nga nakailang event na rin akong nasalihan, di sama ako lagi sa kanila. Magtakbo-takbo dyan dito lang sa C5, yan lang kami lagi. Ayun, hanggang sa nasanay, hanggang sa pinahanap ko na rin, gusto ko nang tumakbo lagi, ayun. Hanggang sa, nung huli, sila huminto na, naging busy. Ako na lang mag-isa ang tumatakbo. Pero nung may nakilala ako, sabi niya, Mami, sasamahan kita. O yun, naging coach ko siya. Ayun, every other day naman, kami, tumatakbo kami sa cultural, sa MOA, kung saan-saan na kami tumatakbo. Parang nasanay ako dun sa kanya na laging long run ang ginagawa namin. Yun. Ikinuwento din niya at hindi makakalimutan ang kanyang kauna-unahang pagsali sa marathon. 2050. Yung first marathon ko, February 2015. Sa Nuvali. Nuvali? Oo, yun ang first. Yun yung sa The Bull Runner. Yun ang first na
marathon ko, 42 kilometers. Alam mo ba na ang inabot ko dun ay pulikat. Wow, okay. Oo, ang paa ko nakaganon na. Tapos sabi niya, Mama, halika na. Hindi nga pwede kasi napulikat ako, hindi ako makalakad. Sabi niya. Sige, sabi niya sa asawa niya, halika na, iwan na natin yan. Tapos unti-unti naman nawala. Tapos parang natatanaw ko na yung finish line. Di tumakbo ako, sayang naman yung tinakbo ko, tapos malapit na lang aayaw pa ako. Tinapos ko naman. Ay, mahigit na 100. Dito lang, local lang. Ang pinakamalayo ko, 65 kilometers from Cabanatuan to Dingalan. 65 kilometers yun. Yun ang pinakamahaba ko. Ang nakakabilib kay Mami Rosalinda, sa edad niyang 75, nagagawa pa din niyang masustain ang kanyang endurance. Oh, basta continuous yun. Every other day, nagra-run kami. May long run, may maikli lang. Depende sa ano. At saka lahat ng, pag maganda yung event, sumasali kami. Isang achievement para sa isang atleta ang mapasali sa malalaking tournaments. Pero para kay Mami Rosalinda, ito ang mga tumatak na bigating marathon sa kanya. Mabigat. Yung first time kong 42 kilometers, talagang mahirap yun. Kasi first time ko mag-42 Yun na po, pinakaunang takbo ninyo. 42 Pinakaunang marathon. Pero yung mga maliliit, meron nag-umpisa ako sa 5, 10, 16, tapos nag-21. Yun, unti-unti tumataas. Tapos yun nga, nag-42 na, yun ang mahirap sa akin. Tapos ang sumunod, yung 65 kilometers ko kasi nga talagang tabingi na yung lakad ko dun eh. Kasi mainit. At siguro, ewan ko, basta tabingi na, inaalalayan na ako. Pero tinapos ko naman, nakarating naman ako sa finish line. 75 years old, the legend. 76, the oldest marathoner in the Philippines. Thank you, Mami. Oldest runner. Talagang parang naging na sa akin. Kumbaga naging addict ka na. Oo, addict ka na eh. Hinahanap mo na talaga. Kahit ngayong every other day, talagang gigising ako para tumakbo. Hindi pwedeng huminto kasi para kang nag-umpisa na naman uli pag hininto mo. Kaya kailangan tuloy-tuloy talaga. Yan po yung sinasabi nila, bakit ka gumising sa umaga? Baka tumakbo. Para tumakbo. Kailangan may determination ka eh. Focus at saka prayer na rin. Prayer. Nakaka-amaze kung paano nagagawang tumakbo ni Mami Rosalinda ng ultramarathon at dito niya kinukuha ang kanyang determination. Ay, basta naka-schedule ako ng ganun, talagang gigising ako. Hindi pwedeng hindi eh. Kasi sayang yung mga dati mong na-umpisahan mo na. Sabi nila, mahirap magsimulang ma-engage sa isang sport kapag may edad na. Pero para kay Mami Rosalinda, kalabaw lang ang tumatanda. Ay, sa akin, ako nga sana dapat nalaman ko kaagad na na kaya ko pala. Kasi kung bata pa ako, baka nagpo-podium na rin ako. Ngayon hindi eh. Basta ako makatapos lang. Yun ang purpose ko lang. Makatapos within the cut-off time. Yun lang. Hindi ako naghahangad na makapodium. Sa hindi na mabilang na medalya at binansagang oldest Pinay ultramarathoner, ito ang kanyang nararamdaman. Masayang-masaya. Alam mo kahit na pag nakarating ka ng finish line, ang sarap-sarap ng pakiramdam. Sarap. Yun lang. Kahit na yung hindi in the cut-off lang. Ang saya-saya mo. Iba yung pakiramdam talaga pag nasa finish line ka na. Masayang-masaya at saka siyempre proud ka rin. Natural naman yung maging proud ka. Pero wag mong isipin na ka na. Basta
nakaapak ka pa rin sa lupa. Sa haba ng tinatakbo ni Mami Rosalinda, ito naman ang naiisip niya. Ang iniisip ko, wag akong pulikatin. Yun ang number one, wag akong pulikatin. Mahirap kalaban ang pulikat. Kaya kailangan talaga naka-ready ka. Minsan nagdadala rin ako ng pamahid. Pero hindi ako uminom ng para sa pain. Nagdadala na lang ako. Ayaw ko yung nagpapa-spray. May nakaabang kasi na nag-i-spray. Kasi sayang yung oras pag huminto ka. Ako na lang, dukutin ko lang yan. Tapos ipaid ko. Di tuloy-tuloy ang takbo ko. Ganon. Hindi naman sa lahat ng oras ay nananalo si Mami Rosalinda. Pero mayroon mang struggles, ganito niya ito kinakaya. Meron ako hindi natapos. Bago pa lang ako noon dito sa Pasig, hindi namin natapos. Okay lang. Kaysa pilitin ko. Ano pong nangyari? Hindi ko na kaya kasi mataas ang inakyat eh. First time kong umakyat yung uphill. Hindi ko tinapos talaga. Tsaka yung yung may isa akong 42 kilometers na hindi ko rin natapos. Kasi may naramdaman ako na kasi dapat talaga, ikaw lang nakakaalam nun kung anong pakiramdam. Kaya kung may naramdaman ka, itigil mo na. Ayaw kung darating pa ako dun sa na mahirapan ako o kaya mapahinto na hindi na makatakbo. Kasi maraming nangyari, may namamatay sa running. May namamatay. Kasi yun nga, pinipilit. Gusto mag-podium, ipipilit kahit may nararamdaman na. Yun ang masama. Hindi dapat gawin yun. Sa edad niyo po ngayon, ano po ba yung mga struggles ninyo in this journey? Basta i-continue mo na lang yung ginagawa mong nag-workout. Kaya nga ngayon nag-gym ako kasi gusto ko lumakas pa ako eh. Oo, gusto ko talaga yung tumakbo pa. Yun ang pinapanalangin ko, bigyan pa ako ng lakas. Para mapanatili ni Mami Rosalinda na maging fit, masipag siyang mag-training. 77 years old na ako. Every other day nga, Tuesday, Thursday, and Saturday, regular yun na nag-workout. Tapos nag-gym. Tapos may training pa. Minsan, sa umaga, mag-gym ako. Pagdating ng gabi, magti-training. Ang hirap. Parang pakiramdam ko ngayon, parang ang busy-busy ko. Ang dami kong Pero okay lang. Kasi ang nararamdaman ko sa sarili ko lumalakas ako. Yun ang importante, malakas ako. Aside from Kahit busy sa training, may oras pa din lumabas si Mami Rosalinda. Hindi nga ako mahilig sa social life eh. Mabuti ngayon yun. Maraming nag-iimbita ngayon, may Christmas party. Sige, lahat yan aatenahan ko. Oo. Dagdag din yung bang malibang. Lalo na ako, nawala yung mister ko noong 2018. Mabuti nasa running ako. Kaya nakatulong. Kaysa magmukmuk lang ako, isipin ko siya nang wala siya. Medyo nalibang. May tulong talaga sa akin yung pag-run ko nung nawala yung mister ko. Hindi may iwasan ang injury o disgrasya sa anumang sport, pero no fear pa din si Mami Rosalinda. Kasi ako, kahit nung nag-uumpisa pa ako, nangyayari na sa akin yung nadadapa. Nung una nga pag nag-workout lang kami, ako lang at saka kasama ko. Nadadapa ako. Tapos, hindi ko sinasabi sa mister ko. Nung huli, tumama itong bibig ko, ay di nasugat. At saka may pasa. Hindi ko na maitago. Pero nakailang dapa na ako na hindi ko sinasabi sa kanya kasi iniisip ko baka pahintuin ako. Nung na yung bibig ko, hindi ko maitago. Makita niya talaga. At saka yung dito nga,
Yung tinatakpan ko pa eh. Tapos, nung sinabi ko, hindi naman siya hindi naman nagalit. Was there a time na sinabihan niya kayo na huminto na kayo? Wala. Number 1 fan ko yun eh. Inaya niyo po ba siya? Ay, hindi kasi nga. Before? Kasi nga hindi siya pwede eh. Kaya na-opera siya kasi. Tsaka hindi siya talaga sanay na wala ring exercise yun. Sa ngayon, kasi na-injure nga ako last year, kaya nag-slow down. Nag-umpisa uli ako sa mababang takbo. Kasi sa Tagaytay, may 42 kilometers ay akong sinalihan. Bumagsak ako eh. Kasi yung paglipat ko ng paa, kasi nagmamadali ako dahil may truck na dadaan. Pag gano'n ng paa ko, hindi ko alam, hindi pala pantay yung aapakan ko. Bumagsak ako. Nangyayari na sa akin na nadadapa, natutumba ako. No? Pero yun, nakakabangon ako agad. Tapos tuloy yung takbo. Pero yung pagkabagsak ko dun sa Tagaytay, sabi ko sa anak ko, sandali lang, mawawala din ito. Tapos, pinakikiramdaman ko, hindi nawawala. Lalong sumasakit. Kaya tumawag ako sa organizer, nagpapasundo na ako na hindi ko na kaya. Sayang nga yun kasi nakakalahati na ako, 21 na yun natapos ko, tapos hindi matay. Yun, tapos sinundo naman ako, tapos dinala ako sa hospital. Yun, tinignan. Next week, wala namang fracture ang nangyari. Kaya lang, sabi sa akin ng doktor, ingat. At saka sabi nga ng PT sa akin huwag ka nang tumakbo, bawal na sa'yo yung tumakbo. Hinto mo na talaga. Hindi ako makakibo. Pero sinabi ko, Ma'am, may laban ako pang international. Hindi ka na pwede. Hindi ka rin pwede magbuhat. Lahat bawal sa akin eh. Pati yung pag-iri. Iri lang yun O kaya atsing. Bawal daw na lakasan ko. Biro mo yun. Tapos nagpunta ako sa ortho doctor. Sabi ko, Dok, binabawalan ako ni doktora. Sabi, bakit? Sabi, hindi na ako pwedeng tumakbo. Tinignan niya yung x-ray ko, wala namang fracture. Sige, sabi, bisitahan na lang kita. Hindi kita pipigilan tumakbo kasi ang alam ko, malulungkot ka. Hindi, medyo sumaya yung pakiramdam ko, naku, papayagan ako palang tumakbo. Ayun, tinuloy ko lang yung mga supplements lang naman ang binigay sa akin, hindi naman Ayun. Unti-unti, bumalik ako, mga 5, nag-umpisa uli ako sa mababa. Tapos last October, yun ang pinakamahaba ko, yung 42 kilometers. Nakapag 42 na ako. Hindi inaakala ni Mami Rosalinda na maiengganyo siya sa pagtakbo, lalo't hindi niya inaasahang siya ay makakapag-uwi ng titulo. Makatapos. Yung makatapos lang talaga. Masaya na ako dun. Hindi ako naghahangad ng mas mataas pa dun. Yun lang ang ko. Hindi ko akalain na na darating ako sa ganito. Mula sa hinagap ko na aabutin ko yung ganito. Unang-una, masaya ako eh. Ako pag tumatakbo, talagang nakamiti ako eh. Sabi nga nila, Mami, mukhang hindi ka napapagod hindi fresh ka pa rin. Ang iba yung dulot sa akin ng running. Talagang masaya ako. Kontento na ako sa ganun. Kontento na ako. Sa tagal niya sa pagtakbo, unti-unti na siyang nakikilala sa running community. Gayon din ang mga taong tumitingala sa kanya. Tapos yun nga, ngayon, kilala ako sa running community. Kahit nga dito lang sa dito lang sa lugar namin, yan si Mami, gano'n. Tapos, sa running, kaya hindi na ako nagpakulay, alam mo kung bakit. Malayo pa, alam nila ako na. Ngayon, pag nagpakulay ako, hindi na ako makilala siguro. Pero hindi, talaga, kaya huminto na ako nagpapakulay kasi yung
mabilis mawala yung kulay. Iba-iba na yung kulay ng buhok mo. Kaya hininto ko na. Kahit sa Facebook, sasabihan kanila. Pag nagpo-post ako, may mga comments silang mga gano'n. Tapos, nagpapasalamat naman ako. At saka sila, ako hindi pwedeng humindi sa kanila pag nag-request silang pa-picture. Kung minsan sinasabihan ako ng coach ko noon, mamaya na kasi nag-ahabol kami ng oras. Pero pinagbibigyan ko kasi sila kumbaga sila inspirasyon ko rin eh. Sabi, mami, pa-picture. Mamaya hindi ka na namin naabutan sa finish line. Kaya hindi ako humihindi pag nag-request. Minsan niloloko ko naman sila. May bayad na ha. Para sa mga runners na ginagawa siyang inspirasyon, ito lang ang kanyang masasabi. Nagpapasalamat ako sila at natutuwa ako na na-inspire ko sila. Kahit kung bata pa, sasabihin sa akin, mami, na-inspire ako. Kayo ang inspirasyon ko. Oo, masarap pakinggan. Masarap sa pakiramdam. At nai-inspire ko sila. Kaya gumagawa din ako ng lalo pa silang ma-inspire. Yun ang at saka panalangin ko, bigyan pa ako ng lakas para magpatuloy pa ako sa pagtakbo. Ituloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy yung huwag gumayaw. Huwag umpisahang huminto. Kasi mahirap pag huminto eh. Lalo na pag yung manana habits. Bukas na lang. Pagdating ng bukas uli. Hindi maganda yung ganun. Kung naka-schedule sa'yo, gawan mo ng paraan na kung hindi man pwede sa schedule mo, maghanap ka ng na magawan mo. Dapat ganun, continue lang. Patuloy ang pag-register ni Mami Rosalinda sa mga tournaments, kaya't hindi biro ang training na ginagawa niya. Next year, meron nang naka-schedule na 21 kilometers. At saka sa February, meron na rin. Ngayon pa lang kasi sinasabi na nila pero naman yun, invitation, kaya nakakalibre. Kaya sabi ko, kailangan pag tatakbo ako, may kasama ako, hindi pwedeng hindi, lalo na pag madilim pa. Si Georgie, yun ang kasama ko lagi, pacer. Ako, sa pagkain, hindi ako, walang diet ako. Kung anong gusto ko, kakainin ko. Hindi katulad ng iba. Hindi pwede kasi tatakbo ako sa Hindi ako ganun. Kasi ako naman, wag akong gayahin ha. Kasi sanay na ako sa ganitong takbo ko. Basta may naisip akong kakainin ko. Ayaw kung, kasi sabi din ng mister ko noon, kung anong naisip mong kainin mo. Kasi may stress ka pag hindi mo kinain. Kaya kahit kainin ko, yun lang. Kasi isa din yan sa na magbibigay sa'yo na makatakbo pa ng maayos. Kung diet. Matanda na ako, mag-diet pa. Hindi na. Proud si Mami Rosalinda na sa edad niya, wala siyang maintenance o gamot. Wala akong maintenance eh. Lang ako, supplements. Kahit na nung araw, naresitahan kami pareho ng asawa ko eh. Sabi ko, hindi namin ininom. Bakit? Ba't di nyo ininom? Sabi ng mister ko hindi daw, wag daw inumin. Wala ka namang nararamdaman, ba't mo iinumin? Pero wag gayahin yun Para sa amin lang yun. Isa sa motibasyon ni Mami Rosalinda ay ang suportang nakukuha sa pamilya niya. Hanggat kaya ko, tatakbo ako. Hindi ako hihinto na basta-basta. Basta okay ako, malakas. Kaya yun ang inaano ko sa sarili ko. Lagi akong okay, walang nararamdamang sakit. Basta, yun ang goal ko, makatakbo pa rin. Mga anak ko, wala pa yan yan, yung
Talagang nakikita nila kasi sa akin na masaya ako sa pagtakbo. Kahit nung pandemic, sasabihin nila sa akin, Mama, huwag ka lang lumabas. Bawal na. Eh, umaalis ako madaling araw. Tulog pa sila. Labas ako. Takbo ako eh. Nagmamask ako, pero mahirap pag nakamask kang tumatakbo, hindi ka makahinga. Okay lang. Takbo pa rin ako. Pag uwi ko, tulog pa rin sila. Di, wala silang magawa. Nakatakbo na ako. Yun ang iniisip ko eh. Na-inspire ko sila. Kailangan pagbutihin ko pa. Pagbutihin ko, pakita ko sa kanila na kaya ko. Tapos kailangan ma-inspire sila lalo sa akin. Kaya dapat talaga yung hanggat kaya pa nila, umpisahan na. Huwag nang maghintay na ano. Kasi hindi mo alam, baka kaya mo nga hindi mo sinubukan. Di sayang. Maganda yung subukan mo muna bago ka umayaw. Akala ko, hindi ko kaya. Bakit nung sinubukan ko, kinaya ko. O yun ang masarap na nangyari sa akin. Kasi aayaw-ayaw pa ako noon. Hindi ko kaya yan. Lalakad lang daw, pero sabi ko, ayaw ko. Hindi ko kaya. Pero maganda yung talagang umpisahan mo. Subukan. Yung tumatak, yung first 42 ko. At saka yun nga, yung 65 kasi tabi na ako doon. Naalalayan na ako noon. Subukan nyo lang. Konti-konti, hindi nyo naman bibiglain yan. Dahan-dahan lang. Konti-konti na lakad lang nga hindi ba naglalakad naman sila talaga? O dagdagan lang ng konting bilis, konting takbo. Pag may naramdaman, hinto. Huwag ipilit kung may nararamdaman. Obserbahan na, ikaw lang naman ang ramdam nun eh. Kaya alam mo kung anong pakiramdam mo. Para maobserbahan yung sarili mo. Kung kailangan mo nga. Kung hindi naman talaga, mag-konsulta sa doktor. Maraming salamat po, Mami Rosalinda, at kayo po ay tunay na inspirasyon sa maraming Pilipino. You're welcome.